Good morning, guys. Good afternoon, good evening. Finally, I'm home. This is my home. And salamat sa Diyos, I had a very, ang lakas ng turbulence nung sumakay ako ng eroplano from UK to Hong Kong to Philippines. Grabe ang turbulence. Umuurog-urog talaga yung eroplano, guys. But anyway, wala akong ginawa kundi na nag-pray sa loob kasi anong magawa mo, nandiyan kasi eroplano. So guys, I'm so happy I'm back here sa bahay ko. I'm so happy na kasama ko na naman ulit pamilya ko. Anak ko nandoon nag-ready for school. Asawa ko namumulot ng tae ng aso dyan sa labas namin kasi may aso kaming pakawalan dyan pag sa umaga. Anyway guys, kumusta kayong lahat? And I'm preparing for my travel to Davao City on Wednesday. Meron akong nakita. Nandoon pa lang ako sa airport. Gusto ko nang mag-vlog mag-comment vlog dahil marami akong nababasa doon sa live ni Krishna nung isang, umalis ako noong Friday night. Noong Friday. So parang Friday niya yata yun ginawa dito sa Pinas. Ang daming comment. Hindi naman worse yung comment. Pero alam mo yung basher na nagpasimple lang. Na ang sabi nila, happy kami sa'yo na nagkaroon ka na ng bahay, kisyo ganito, kisyo ganon. And then, you should be thankful to Sir Paul dahil malaking utang na loob mo sa kanya. Alam mo yun. Tapos, meron pang sabi, dahil siya ang nag-angat sa'yo from the ulingan. Meron pang nagsabi na comment na kung hindi dahil ni Sir Paul, nandyan ka pa rin sa ulingan. Alam mo guys, gusto kong maiyak. Nung nandoon ako sa airport, gusto kong maiyak doon sa mga comment ninyo na tapos sasabihin nyo pa, we are not bashing. Hindi nga, pero narinig nyo ba yung pinagsasabi ninyo na bakit kailangan pa ninyong ipagdiinan sa kanya na giangat ka from the ulingan, na kung hindi dahil sa kanya, nag-uuling ka pa rin ngayon. Alam mo, para pakiramdam ko diyan yata si Krishna na na stress dahil ang sakit na bakit kailangan ninyong ipaalala sa kanya palagi na giahon nga siya sa ulingan. Walang masama sa pag-uuling. And I'm so happy and very, Bow ako kay Krishna. Na sa edad niyang 22, 21, 22 very soon, inano niya yung pag-uuling niya dahil gusto niyang iangat yung family niya. Tapos nandyan kayo, binabash ninyo siya. Dahil lang inangat siya ni Paul sa pag-uuling. Pwede naman kayo mag-comment na sabihin ninyo na, I'm so happy for you, you have your house now, na meron ka ng sariling buhay, gisyo ganito, kisyo ganyan. Pero bakit kailangan pang ipagdiinan ninyo na giahon ka sa ulingan, na kung hindi dahil sa kanya, nag-uuling ka pa rin ngayon? Narinig nyo ba yung sarili ninyo? Dahil bawat comment ninyo ng ganon, unsabay intensyon, parang pasimpleng bashing, pasimpleng panlalait, pasimpleng inggit. Nakita nyo ba yung ninyo? Na pasimpleng inggit, pasimpleng bashing, pasimpleng in a face of praising her? Ang buong akala nyo walang nakamatikod, I am, namatikdan ko kayo. So, kung wala kayong masabi, palagi kong sinasabi, kung wala kayong masabi, and if you're not happy for her na she got what she wants, she got her dreams come true, wag na kayong magsalita. Enough na yung mag-comment kayo na sabihin ninyong, I'm so happy for you. Period. Wag yung sabihin ninyong, I'm so happy for you, and then magpasalamat ka kay Sir Paul, kaya hindi sa kanya, nag-uuling ka pa rin ngayon. Alam naman ni Krishna na yun talaga ang nangyayari kung hindi siya nakita ni Paul at tinulungan. Hanggang ngayon, nag-uuling pa siya, mairaos lang niya yung pamilya niya. Alam mo, baw ako sa bata na yun dahil
Despite sa hirap ng pag-uuling, imagine ka, sino bang magandang babae na nag-uuling, nagkanda uling-uling ka, makabili ka lang ng bigas? Tapos meron yung, ang pangarap niya, magkuha lang siya ng kakao dahil gusto lang niya makabili ng kapit asukal, maging masaya na lang daw yung lula niya. Nakita niyo yun? Ako naiiyak. Naiiyak talaga ako. Kasi, hindi ka makakita ng bata na ganun. Talaga naiiyak ako doon pa lang sa airport. Gusto ko nang maiyak. Dahil hindi ka makakita ngayon ng bata na ganyan mag-isip para sa magulang niya. Para sa pamilya niya. At yung last vlog niya, sabi niya, yung bahay daw niya, hindi lang naman daw yun para sa kanya. Para yun sa kanila, para may iba naman silang puntahan na bahay kung meron nang mangyayari. Alam mo yun, yung future ng pamilya niya palagi ang iniisip niya. Tapos andyan kayo nagko-comment na para kayong nakalamang sa kanya. For all you know, for all we know, baka yung mga bahay ninyo sa ibang-ibang dapit ng Pilipinas nahirig na katumbaho na. Tapos pag makakomment kayo ni Krishna, parang ang liit-liit ng tingin ninyo kay Krishna. Bakit kailangan pang ipalala ninyo na inain siya sa ilingan? Di ba dapat, hindi naman siya nakalimot niyan eh. I'm sure from the bottom of her heart, hindi siya nakalimot kung saan siya galing. Dahil kung tao kang katulad ni Krishna na may malalim ang pinagdaanan, lahat yan pinasasalamatan niya yung mga taong tumulong sa kanya. Hindi niyo na yan dapat ipalala pa na tinulungan siya, hinaon siya o ano pang nangyari. Dahil alam kong hindi niya malilimutan kung paano niya nakilala si Paul. At I promise you, si Paul hindi nanumbat sa kanya. Dahil yung oras na yun, palagi kong sinasabi, yung oras na yun na nakita siya ni Paul nung panahon na yun na tinulungan siya, is yun yung sagot ng Panginoon kay Krishna sa panalangin niya na mahawas siya sa panahon na yun, sa kalisod na iyon. Dahil nagpadala ang Panginoon ng tao para isave siya. Tapos andyan kayo para ninyong dinidikdik sa isip niya palagi na kung gaano siya kahirap noon. Bakit kailangan pang ipaalala ninyo yun palagi? Isamantala namang, alam naman ni Krishna yun kung anong pinagdaanan niya noon pa man. At alam ko na yung bata na yan, grateful yan sa lahat ng tulong na ginagawa natin. Sa lahat ng pagsubaybay natin, sa lahat ng pag-follow natin, sa lahat ng mga tulong at kung ano pa man tulong na binibigay ng tao. And for those bashers na nagsasabi na nanghihingi siya ng pira o ano, I promise you, hindi yan nahingi. Hindi ko nga narinig yan eh. Yung mga tao na yan na nagmamahal sa kanyang tunay, yun ang tumutulong sa kanya, kaya binibigyan siya ng any amount. Pinabadala kung kahit kani-kanino. Ako lang mismo may nag-message sa akin, Ma'am, akin na yung GCash mo, magpapadala ako ng pira, pakibigay kay Krishna. It so happens nga wala akong GCash. O di ba? Sasabihin ko ba na yung mga tao na yon plastic yon na nang limos lang si Krishna sa kanila? Huwag naman kayong ganon. Kung yung miserability ng buhay ninyo, ipoportray ninyo kay Krishna, hindi mangyayari yon. Dahil si Krishna yung bata na nagtatrabaho, mairaos lang yung pamilya niya. No matter what happens, pakakainin niya yung pamilya niya sa pagtatrabaho niya. Kaya wag niyong i-degrade yung sarili niya kung nag-uuling siya nung araw. Ako talaga ako sa bata na yan dahil kung ako lang mismo hindi ko magawang maguling. Kainit kaya niyan, nandumi pa ng mukha natin yan pagkatapos mong maguling. Pero hindi yan inalintana ni Krishna, mapakain lang niya yung pamilya niya. Tapos kayo pag makapagsalita, kayo sasabihin ninyo, oh hindi siya makaraos dyan, hindi ka magkaganyan, hindi mo makuha yung bahay mong pinapangarap kung hindi ka nakita ni Paul at hindi ka nairaos sa pag-uuling. Bakit kailangan pang idikdik nyo yun sa bata? Alam naman niya yun. Kung hindi nyo kayang magsalita ng maganda, na wala ng parinig, wala ng inggit, wala ng wag na kayong magsalita. I-like nyo na lang. Malaking tulong na yan sa algorithm ni YouTube. Wag na yung ganun. So, anyway guys, yun lang. 10 minutes na ulit. At nandito na ako sa bahay ko. I'm so happy I'm back home. At ang daming gagawin.
So, basta happy lang ako nakabalik sa bahay at kasama ko yung asawa ko, nag-iikot na siya. Nagsusurvey sa mga pupulutin niya. Patapos na kaming nagkakape. At hinintay na lang namin na bababa yung Reyna namin at ihatid sa school. Anyway, see you soon. Thank you sa lahat.